Nais kong ibahagi ang isang maikling pag-aaral tungkol sa tatlong babae sa unang panahon ng talaangkanan ni Jesus. Pinag-aaralan natin ang Biblia, ang banal na kasulatan, at ito ang walang kamalian at walang kamaliang salita ng Diyos, ang pangwakas na otoridad. Pinag-aralan natin ito dahil ang salitang ito ang nagbibigay sa ating buhay. At upang maunawaan natin, upang matulungan tayong mas maunawaan ang salitang ito at mahukay ang mga nakatagong kayamanan, pinag-aaralan natin ang kasaysayan ng pagtanggap sa Diyos, isang serye na isinulat ni Reverend Abraham Park. At pinag-aralan natin ngayon ng ikatlong aklat, ang hindi mapapatay na ilawan ng tipan na sumasaklaw sa unang panahon ng talaangkanan ni Jesus. Sa Mateo 1, na ay siyang unang 14 na henerasyon. At upang matulungan tayong maunawaan ang mga konsepto at para sa sanggunian, tinutukoy ko ang mga sangguniyang ito, Doktor. Ang Matthew Commentary ni Craig Blomberg sa seryeng New American Commentary at si Dr. Catherine B. Backwin, ang romansang pagtubos ni Warren Gage, mga tipo ng nobya ni Kristo ayon sa Biblia at iba pa. At para sa leksikon, ang leksikon na ginamit ni Dr. Sparrow. Si Van Gemeren ang nag-edit ng bagong International Dictionary of Old Testament, Teolohiya at Exegesis. Kaya't ating balikan ang ating pangunahing sipi para sa araw na ito. Ang Mateo, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 6. Mateo, Kabanata 1, mga bersikulo 1 hanggang 6, babasahin ko ito para sa iyo. Ang talaan ng lahi ni Jesus, ang Mesiyas, na anak ni David, na anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Judah at ng kaniyang mga kapatid. Si Juda ang ama ni Perez at Sera kay Tamar. Si Perez ang ama ni Hesron, at si Hesron ang ama ni Ram. Si Ram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Nason, at si Nason ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz kay Rahab. Si Boaz ang ama ni Obed kay Ruth, at si Obed ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni David ang hari. Si David ang ama ni Solomon kay Batsheba na dating asawa ni Uriah. Ito ang salita ng Diyos. Kaya't pag-isipan natin ang tatlong babae, sina Tamar, Rahab at Ruth. Maaring makita mo si Batsheba diyan sa talata 6, ngunit ang ikalawang bahagi ng talata 6 ay bahagi na ng ikalawang panahon ng talaangkanan ni Jesus. Kaya pag-iisipan natin ang tatlong babaeng iyon. At kapag iniisip natin ang tatlong babaeng ito, ang unang pumasok sa isip natin ay problema. Ano ba ang problema ng mga babaeng ito? Ang mali ay dahil ang intensyon ni Mateo sa pagsulat ng talangkangan ito bilang unang bahagi, siyempre ay hindi. Alam niyang ito ang magiging unang bahagi ng bagong tipan. Ngunit sumusulat siya para sa mga Hudyo, sinusubukang patunayan sa kanila na si Jesus na kanilang ipinako sa krus hindi pa katagalan ay ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Kaya sa pagpapatunay niyan, hindi siya dapat magkaroon ng anumang negatibo tungkol sa kanyang talangkanan dahil sa pamamagitan ng talangkanang ito, sinusubukan niyang patunayan sa kanila na si Jesus ay isang inapo o anak ni David na ipinangako. Ibig sabihin ay siya ang magiging walang hanggang hari. Siya ang ipinangakong anak ni Abraham. Kaya ito ang maharlikang talaangkanan kung saan si Jesus ay nagmumula gaya ng sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Pero bakit isinama pa ang mga babaeng ito? Nalaman natin kung bakit may ilang henerasyon na tinanggal, di ba? Pero mukhang makasalanan din ang mga babaeng ito. Pero bakit sila isama? Ngunit, sa paningin ng mga Hudyo, sa simula, isa itong problema dahil hindi tradisyonal na isama ang mga pangalan ng kababaihan, lalo na sa isang maharlikang talangkanan. At ang mga pangalang ito malamang na kinikilala nila, kung hindi man kahit man lang sa lumang tipan, alam nila na sila ay mga hintil at o makasalanan na nabahiran ng kasalanan tulad ng pagpapatuto. Kaya bakit ganito ang mga problema? At bakit hinayaan ng Diyos si Matthew? Itago ang mga pangalang ito sa talaangkanan. Kailangan nating maunawaan na ang kasaysayan ng pagtubos ay kasaysayan din ng mga tinubos. Ang mga babaeng ito ay kumakatawan sa mga tinubos. At higit pa rito, sa pamamagitan ng mga babaeng ito,
maari nating pag-isipan ang pangakong ito ng binhi ng babae at ang batayan ng kasaysayan ng pagtubos at ang gawain ng pagtubos ng Diyos sa Biblia ay ang binhi ng babae. Nang magkasala at tumalikod sina Adan at Eva sa pamamagitan sa pagtanggi sa salita ng Diyos at sa Diyos, nawalan sila ng buhay at kinailangan nilang harapon ang kamatayan. Nang mangyari iyon, binigyan silang Diyos ng pag-asa ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pangakong ito. At dahil sa pangakong ito ng binhi ng babae, ang ina ng kamatayan, si Eva, na nagdala ng kamatayan sa sangkatauhan, ay naging Hawa o Eva, na nangangahulugang ina ng buhay, buhay. At kaya, ang binhing ito na babae, ang pangakong ito, si Zera, anak, binhi o inapo na ipinangako ng Diyos, ay walang iba kundi si Hesukristo, ang Mesiyas, na siyang magbibigay buhay sa sangkatauhan, magpapanumbalik at tutubos sa sangkatauhan. Balik sa Diyos, kung saan ayo dapat naroon, kaugnay ng Diyos, at ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. At wasakin ang ulo ng binhi ng ahas. Kaya sa Biblia, may tatlong pangunahing lugar na tumatalakay sa binhi ng babae. Sa Genesis, ibinigay ng Diyos ang pangako ng binhi ng babae. Sa Mateo o sa mga ebanghelyo, binabanggit nito kung paano dumarating ang binhi ng babae bilang si Hesukristo upang magbigay sa atin ng buhay. At pagkatapos, sa pahayag, makikita natin ang isang babaeng may kasamang bata, isa ring babaeng may binhi. At ang binhing ito na natutunan natin sa Biblia na itinuro sa atin ni Jesus ay ang salitang Diyos, Lucas 8, versikulo 11. At ang mga kababaihan sa Biblia, lalo na sa Bagong Tipan, ay kumakatawan sa simbahan ng huling panahon. At sa kamakatuwid, sa pahayag, nakikita natin ang babaeng ito na may anak na lalaki, may binhi, may zera o may binhi na tumutukoy sa simbahan ng huling panahon, ikaw at ako na nakatanggap ng binhi. Nanan siyang salita ni Hesukristo at ngayon ay kailangan mamunga ng bungang ito ng binhing iyon. Kaya't isipin natin ang tatlong babaeng ito, simula kay Tamar. At habang iniisip natin ang mga babaeng ito, ipaalala natin sa ating sarili na sadyang iniwan ng Diyos ang mga babaeng ito sa Biblia sa talaangkanang ito dahil napakahalaga nila sa pagdadala ng binhi, ang ipinangakong binhi, binhi ng babae. At napakahalaga nila noon. Napakahalaga ng mga ito sa pagpapahintulot sa atin na mapagtanto kung sino tayo, kung paano tayo natubos at higit pa rito kung ano ang dapat na maging katulad ng simbahan sa huling panahon at kung ano ang kailangang pagdaanan. Tamar, alam nato ng kwento at dahil naniniwala at nangtitiwala ako na alam ninyong lahat ang kwento ng tatlong babaeng ito, hindi ko na uulitin ang mga kwento, ngunit susubukan kong magtuon sa mga aral na natutunan sa mga nakatutubos na kahalagahang pangkasaysayan ng sa mga kwentong ito. Kaya kay Tamar, maari natong isipon ang kahalagahan ng lahi ng pipang ng Diyos. Sino ang magpapatuloy ng hahi? Bakit ginawa ni Tamar ang ginawa niya? Ito ay daon sina Juda, Ur, Onan, o kahit si Shelah, ang pamilyang ito na dapat sana'y magdala at magpasa ng pinagtipa ng binhing ito. Dahil nilabag ni Ruben ang tipan ng kasal at hindi siya maaring maging panganay na itinalaga sa tipan. Sinira at inabuso ni Simeon at Levi ang tipan ng pagtutuli at dahil dito ay nawala sa kanila ang karapatan sa pagkapanganay. At kaya ibinigay ito sa Juda upang ipagpatatuloy. Gayunpaman, hindi alam ni Juda ang nangyari at ang kaniyang mga anak ay masasama sa paningin sa Panginoon. At isipin si Unan na mas gugustuhing isipin ang gusto niya at kung ano ang kapakipakinabang sa kanyang sarili kaysa sa kanyang mga tungkulin bigay ng Diyos. Kailangan din natin itong pag-isipan. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga hinirang ng Diyos, bilang mga tumanggap ng binhi ng Diyos, tunay ba natong ipinamumuhay ang atong mga buhay upang tuparan ang tipan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos? O ginagamit ba natin ang mga pagpapala ng Diyos para sa aking layunin, para sa aking mga kapakinabangan, para sa aking mga hangarin?
Ang tanging taong nakakita ng kahalagahan ng pamilyang iyon, salamat, si Tamar. Kaya naman, kinailangan niyang gawin ang sukdulang hakbang na iyon upang matupad ang mahalagang mundong ito. Ang pinakamahalagang bagay ng sansinukop, ang pagdadala ng binhi at pagsilang ng anak na ito. Sino ang tunay na naniniwala sa tipan ng Diyos? Ang tanong. At sa kwentong ito, makikita natin na naranasan niya ang sumpang iyon habang nanganganak. Bakit? Sapagkat at ang sumpang ito sa panganganak, sumpa ng sakit sa panganganak, ay ibinigay sa babae, kay Eva, nang siya ay mahulog. Ngunit, hindi lamang ito tungkol sa pisikal na sakit ng panganganak, kundi pati na rin sa sakit, matinding paghihirap at pagdurusa na kailangan nating pagdaanan bilang sangkatauhan nagkasala. Ang tumanggap ng bini, ang magbunga ng bining iyon, at ang magpatuloy. At makikita natin yan, mararanasan natin yan sa pamamagitan ng ebanghelismo. Napakahirap mag-ebanghelyo, napakahirap magsilang ng mga espiritual na anak. Natanggap iyon ni Gir. Sumpa, inailangan pagdaanan iyon ni Sarah. Tandaan, baok si Sarah. Gayun din sina Rebecca at Rachel. Ngunit dumaan sila sa mga luha, paghihirap at paghihirap upang maipanganak nila ang ipingangakong anak, upang mapasaatan taw nila ang anak ng tipan ng Diyos. At kalaunan, sa wakas ay inamin ni Judah, kinilala, na sinasabi, siya ay mas matuwid kaysa sa akin. Bakit? Yamang hindi ko siya ibinigay sa anak kong si Sela at hindi ko na siya muling sinipingan. Inaamin niyang hindi niya nakita ang kahalagahan nito, pero nakita naman niya. Ginawa nga ni Tamar. Sa huli, ang simbahan ay kailangan ding dumaan sa sakit ng panganak gaya ng makikita natin sa pahayag Kabanata 12. At ang susunod ay si Rahab. At alam natin na si Rahab ay isang patutot nung ang lungsod ng Jericho nang dumating at pumasok ang mga Israelita sa Kanaan at kinailangang humarap sa Jericho. At sinasabi nito na si Salmon ang ama ni Boaz kay Rahab. At si Rahab ay isisumpa at lapastangan. Ayon sa Genesis Kabanata Siyam, talata 25, Deuteronomio Kabanata 20, mga talata 16 hanggang 18, isinumpa ang Diyos ang mga Kanaanita. At gayon din sa Levitico, Kabanata 11, versikulo 20, ang isang patutot ay marumi. Ariho siya ay isang hintil, isa siyang patutot, siya ay isang Kanaaneo. Pero bakit siya naa sa Biblia, sa talaangkanan ni Jesus? Tignan natin ang pagpapahayag ng pananampalataya ni Rahab. Inamin ni Rahab sa Josue, Kabanata 2, mga versikulo 8 hanggang 11, nang pumasok ang dalawang espiya. Sabi niya, ngayon, bago sila humihiga at siya'y lumapit sa kanila sa bubungan at sinabi sa kanila, alam ko na, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain. Kitaan mo, kahit ang mga Israelita ay hindi lubos na nakapaniwala rito tulad ng ginawa niya. Pero naniniwala siya rito. At ang takot sa iyo ay bubagsak sa amin. At ang lahat ng nananahan sa lupain ay nangaubos sa harap mo. Sapagkat aming narinig kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig ng dagat na pula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Ehipto at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amorhiyo at iba pa. At pagkatapos ay tinapos niya sa pagsasabing, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa sa ibaba. Nako! Sa tingin ko, mas malaki ang pananampalataya niya kaysa sa maraming Israelita na nagreklamo sa ilang. Ito ay isang mensahe na patuloy na sinasabi ng Diyos na tandaan ng kanyang bayan. Ang pangunahing sipi para sa seryang kasaysayan ng pagtubos ay Deuteronomio 32, talata 7. Sabi ng Diyos, alalahanin mo ang mga araw noong unang panahon. Patuloy niyang sinasabi sa kanyang mga tao, kailangan ninyong tandaan ang ginawa ko para iligtas kayo. Pero tingnan mo si Rahab. Siya ay isang hintil, isa siyang makasalanan. Pero naalala niya ang ginawa ng Diyos at natural lang
Dahil sa pag-alala sa ginawang Diyos, nagkaroon siyang matinding takot sa Diyos. At iyon ay tinatawag na pananampalataya at nabanggit iyan sa Bagong Tipan. Sa paano-anon, nabanggit si Rahab sa napakahalagang mga lugar sa Bagong Tipan. Una, sa Hebreo, Kabanata 11, versikulo 31. Ito na marahil ang pinakamahirap na makapasok sa kabanatang ito dahil ito ay isang kabanata ng pananampalataya. Nagsisimula ito kay Abel at inililista lamang ang mga may pananampalataya, ang mga taong may pananampalataya. Ito ay isang talangkanan sa pananampalataya. At bakit ito espesyal? Dahil sinasabi, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Rahab na patutot, hindi nasira at ibakta. Dinhi nato gipaabot ang ngalan ni Joshua. Apan imbes Joshua, ang iyang ngalan ang migula. Giila ang iyang pagtuo sa Santiago 2, versikulo 21 hangtod 26. Inihambing ng autor na si Santiago ang pananampalataya ni Rahab sa pananampalataya ni Abraham na para bang maari silang pagpantayin. At tinatalakay nito kung paano si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya ay inaring ganap at itinuring na matuwid. At sinasabi nito, sa parehong paraan, versikulo 25, sa parehong paraan, hindi ba't si Rahab na patutot ay napawalang sala rin sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinapunta sila sa ibang daan at pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ang kanyang pananampalataya. Bakit nabanggit si Rahab sa mga mahahalagang lugar sa Bagong Tipan? Marahil dahil pinapaalalahanan tayong Diyos bago pa tayo makarating sa pahayag. Tungkol sa dakilang lungsod ng Babylonia at sa dakilang patutot na nakaupo sa Babylonia. At ito ay mga talatang referensya. Tulad ng Jericho, sa huli, ang dakilang lungsod ay ang Babylonia. Sa Jericho ay may isang patutot na nagngangalang Rahab at sa Babylonia naman ay naroon ang dakilang patutot. May dalawang espiya na ipinadala sa Jericho. May dalawang saksi ipinadala sa Babylonia. Parehong bumagsak ang dalawang lungsod sa tunog ng 7 trumpeta. At ang tinig ay sumisigaw, Pahayag 18, versikulo 4, Magsilabas kayo sa bayang iyon upang kayo'y huwag sumpay. Si Rahab ang lumabas mula sa lungsod na iyon sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng paniniwala, sa pamamagitan ng pagpapala ng pulang tali ng pulang balabal. At sa pamamagitan ng pagpapala ng tugatan, kasal kay Salmon na mula sa tribo ni Juda. At katulad din, sa huli, yaong mga lalabas mula sa Babylonia ay mababago. At tayo ang mga iyon, tayo ang simbahan. Ikaw at ako ay nadungisan at lapastangan. Pasensya na sa pagtawag ko sa iyo nganyan, pero isinumpa at nilapastangan din tayo tulad ni Rahab, hindi ba? Tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Tayo ay ipinanganak sa kasalangan. Nabubuhay tayo sa kasalanan. Pero isa itong taong katulad ni Salman. Ang pangalang Salman sa Hebreo ay hindi nangahulugang isda, kundi takpan. At ang konsepto ng pagtaktakip ay pababayad sala. At tinakpan ni Salmon ang kanyang nakaraan at mga kasalanan at pinakasalan siya. At dahil dito, siya ay naging bahagi ng maharlikang talangakanang ito. Hindi lamang maharlika sa lupang ito, kundi maharlika rin sa langit. Pahayag 21, versikulo 2, At nakita ko ang banal na bayan, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Naway ikaw at ako, maging ang nobya na ginayakan, na handa na, tulad ni Rahab. At ang susunod ay si Ruth. At sinasabi sa ikalawang bahagi ng Mateo 1, talata 5, na si Boaz ang ama ni Obed kay Ruth. Alam din natin na si Ruth ay isinumpa at napapahamak.
Sinasabi sa atin ng Deuteronomio 23, talata 3 na ang mga Amonita at Moabita ay hindi makakapasok sa kapulungan ng Panginoon. Kapulungan ng Panginoon na tumutukoy sa mga anak ng Panginoon ang mga binhi. Mayroon na naman itong konsepto ng genealogy at hindi siya maaring pumasok. Ang mga hentil ay walang pribilegyo ng kaligtasan at katubusan dahil ang tipan ang konstitusyon para sa Israel upang sila ang maging mga pinili. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay piniling henerasyon, piniling bayan ng Diyos. At sa makatuwid, ang tanging paraan para makapasok at maging bayan ng Diyos ang isang hentil ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa tipang ito. At ang kwento ni Ruth ay maaaring maunawaan sa paraang midrashic bilang isang blueprint ng gawain ng pagtubos. Kaya't ating isipin ang paglalakbay ni Naomi at Ruth na naglalaman ng mga temang tungkol sa pagkatapon at pagbabalik at ang pangangailangan para sa manunubos. Ang pangalang Naomi ay nangangahulugang aking kaaya-aya na malamang ay tumutukoy sa o maaari natin itong ilapat sa Israel. Kasal siya kay Elimelech na ang ibig sabihin ng pangalan ay ang Diyos ay aking hari o ang Diyos ko ay hari. At pagkatapos, ang kanilang lupain, ang Bethlehem, ay dumanas ng tagutom. Ang ibig sabot ng Bethlehem ay bahay ng tinapay. Ang tinapay ay kumakatawan sa salita ng Diyos, ngunit sa kabalintunaan, wala ng tinapay ang house of bread at may urong tagutom. At dahil dito, kinialangan nilang lumipat sa isang hentil, isinumpang bansa, ang Moab. Kaya ilang beses natin makikita sa Biblia ang kasaysayan ng mga Israelita na kinailangang lumipat sa ibang bansa tulad ng Ehipto o Babylonia dahil sa tagutom o dahil sa pagkawasak. At ang dalawang kwentong ito, partikular na ang kwento ng Exodo, Ehipto, at ang kwento ng Exodo, ang Babylonia, at ang kwento ng pagbabalik ay kilala bilang mga kwento ng pagtubos para sa mga Hudyo. At katamaton, ginagamit din ang mga ito bilang isang uri ng mga paghuhukom sa huling panahon. Namatay si Elimelech, sina Malon at Kilian, ang kanilang mga anak. Ang Malon ay nangangahulugang may sakit. Ang Kilian ay nanghihina, malamang na tumutukoy sa espiritual na kalagayan ng Israel. Namatay sila habang nasa Moab, at si Naomi at ang kaniyang duhang manugang na lamang ang natira. Babalik na si Naomi sa Bethlehem at sinabi niya, "Huwag mo na akong tawagin Naomi na kaaya-aya. Tawagin mo akong Mara na kapaitan." Ngunit, sumunod si Ruth at nakita natin ang pagpapahayag ng pananampalataya ni Ruth. Sabi niya, "Inay, ang Diyos mo ay Diyos ko rin." Ipinapangako niya ang kanyang sarili. Nagboboluntaryo siyang tuparin ang tipan ng Diyos at sambahin ng Diyos tuwing Sabat. Sabi niya, "Siya ang aking Diyos." Mas gugustuhin pa niyang sumunod kay Naomi sa isang lugar kung saan maaring pag-usigin siya dahil isa siyang Moabita, ngunit mas gugustuhin niyang gawin iyon dahil naroon ang Diyos. Pagkatapos, para makabalik sa bahay ng mga magulang niya kung saan mas magiging komportable siya. At muli, nakikita nato ang tema sa pagtubo sa pamamagitan ng kasal. Ang aklat ng Ruth ay nagtatapos sa isang talaang kanan mula kay Perez hanggang kay David, 5 henerasyon bago ang pag-alis at 5 henerasyon pagkatapos ng Exodo. Kaya ang Exodo ang naging sentro, ang kwento ng pagtubos. At saka, ito ay isang format na pang-10 henerasyon na napakahalaga sa Biblia. Makikita natin iyan sa Genesis Kabanata 5 at Kabanata 11, mga talangkanan sa format ng ika-10th henerasyon. Ngunit, ang mahalaga ay sa dulo ng talangangan ito ay si David. At kaya mula kay Perez hanggang kay David, sa pagitan ang nakikita natin dito. At sa kwentong iyon, inilalarawan ni David ang walang hanggang hari. Ngunit, sa kwentong iyon, ang sentro ng talaangkanang ito ay sina Boaz at Ruth. At sina Boaz at Ruth ay naging isang pipo ng manunubos at ng kanyang nobya. Manunubos at ang kanyang nobya.
Ang kasukdulan ay ang kanilang kasal. Sa buong Biblia, ang Biblia ay nagsisimula sa isang kwentong nakasal sa Hardin ng Eden. Pagdatong ni Jesus, karamihan sa kanyang mga talinghaga at mga kilos at maging ang kanyang huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo ay puno ng mga tema ng kasal, mga kahalagahan. At sabi niya na parang babalik siya, para siyang isang prinsipe na babalik para kunin ang kanyang nobya. Sabi niya, babalik ako at ganun din kapag bumalik siya. Magkakaroon na piging sa kasalan. Gayang sinasabi sa atin ni Isaias 25, magkakaroon na kasalan. Gayang nabasa ko sa Apokalipsis, Kabanata 21, at ganito ang Biblia. May tema itong kasal sa kabuuan, at ang kasal ni na Ruth at Boaz ay kahanga-hanga dahil si Ruth ay isang Moabita. Sinabing Diyos, ang mga Moabita ay hindi maaong sumali sa aking kapulungan, sa kapulungan ng akong bayan. Ngunit, nang ikasal siya kay Boaz, napabilang siya sa talangkaanan ni Jesucristo. Dalangin ko na sana ay natanggap na natin ang biyayang iyon. Dalangin ko na ang biyayang iyon ay mabigyan mas marami pang tao sa buong mundo. Kaya bilang konklusyon, pinag-usapan natin ang tungkol sa binhi ng babae. At ang mga kwento ng mga babaeng hito ay mga kwento ng pagtubos mula sa sumpa at kamatayan. Kaya nga may pag-asa para sa iyo at sa akin. At ang una nilang kailangan ay ang tipan. Sa Isaias, Kabanata 56, mga bersikulo 2 hanggang 8, mapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nanghahawakan dito, na nanginili ng sabat upang huwag lapas tangamim, at nag-iingat ng kaniyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Huwag sabihon ng dayuhan na nakilakip sa Panginoon, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kaniyang bayan. Tingnan mo, sabi niya, kung ipanginilin ninyo ang aking sabat, at panghahawakan ang aking tipan, at mananatiling matatag sa aking tipan, hindi ninyo kailangang ihiwalay sa aking bayan. Maari kang maging bahagi ng akong bayan. Niwag sabihin ng bating, narito, ako'y isang tuyong punong kahoy. Hindi ba't himala iyon? Parang sinasabi na nagiging birhin na ang isang patutot, di ba? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga bating na nag-iingat, ipangilin ninyo ang aking mga sabat at piliin ninyo ang mga bagay na nakalulugod sa akon at panghahawakan ninyo ang aking tipan. Muli, sa kanila magbibigay ako sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader ng isang alaala at isang pangalan na mas mainam kaysa sa mga anak na lalaki at babae. Amen. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapapawi. Gayon din ang mga dayuhan na nakikilakip sa Panginoon na naglilingkod sa Kanya at umibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging kaniyang mga lingkod, bawat isa na nangingiling ng sabat at hindi lumalapas tangan. Ang aking tipan, sila nga'y dadalhin ko sa aking banal na bundok, at sila'y aking pagalakin sa aking bahay dalanginan. Dalangin ko na ang biyayang ito ay maibigay sa atin lahat, at naniniwala ako na ang biyayang ito ay ipinagkakaloob sa atin lahat. Ang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay magiging katanggap-tanggap sa aking altar, at ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat sa mga bayan. Ang Panginoong Diyos na nagtitipon ng mga nangaalat sa Israel ay nagsabi, may mga iba pa akong titipunin sa kanila, sa mga natipon na. Ang pangalawang bagay na kailangan nila, tulad ng kailangan ni Cinderella, Snow White at Sleeping Beauty, at naghihintay sila, karaniwang bagay, naghihintay sila sa prinsipe na dumating sakay ng kanyang puting kabayo upang iligtas sila. Gayun din, ang tatlong babaing ito ay nanganganialan ng isang Goel. Kinsa si Goel? Siya ang namanubo sa kabanay, sama sa prinsipe sa puting kabayo. Mobalik si Jesus sakay sa puting kabayo aron luwason kita, di ba? Ug alang kang tamar, bisag wala tuyoan ni Juda, nahimo siyang sama Goel. Alam namin ang tungkol sa batas ng kasal na Levirit. At sa batas ng kasal na Leveret, ang pinakamalapit na kamag-anak ang kailangang umako ng responsibilidad sa pagbibigay ng binhi. Ang mga anak, ang layunin ng Goel ay, at sila ay tinatawag ng mga kamag-anak,
manunubos o tagapaghigante. Ililigtas nila ang mga miyembro ng kanyang pamilya o mga kamag-anak upang hindi maputol ang lahi. Pinaghihigantihan niya ang mga lumalabag sa tipan ng kasal at kaya ang mga lumalabag ay nahuhulog sa mga gawain o mga bagay na tulad niyan. Kung mga lunya siya, kailangan niya silang patayon para mapigilan. Mula sa pagsira o paglapastangan sa kanilang tipan o pinagtipan ng binhi at lahi. Kaya si Goel ay isang manunubos at tagapaghigante. At para kay Rahab, gayang nabanggit ko kanina, ang Salmon ang kanyang Goel. At para kay Ruth, si Boaz. Sino ba itong si Goel? Ang Goel sa Hebreo ay nakasulat ng ganito at ang anyong pandiwa ay Gaal. Ang ibig sabot ng Gaal ay tubusin. Pinag-aaralan namin ang kasaysayan ng pagtubos, kasaysayan ng pagtubos, kasaysayan ng Gaal, kasaysayan ng Goel. Bakit? Dahil ang gawaing ito ni Goel ay gawain ng ating Panginoong Hesus, ang Mesiyas. Siya ang tunay na manunubos. Ito ang misteryo ni Hesukristo, ang Mesiyas. Ginagawang buhay ang kamatayan, ginagawang birhen ang pagpapatutot. Kung hindi dalit sa pagtanggap niya sa atin, tulad ng pagtanggap sa tatlong babaeng ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag nakita natin ang kahalagahan ng tipan, tatanggapin tayo ni Jesus kung sino tayo. Gaano man tayo kasumpa, gaano man tayo kalapastangan, tinatanggap tayo ni Jesus, nililinis tayo, at ginawa tayong mga lobya, ginayakan, at handa para sa bagong langit at lupa. At naniniwala ako at dalangin ko na sana ay tunay nating matanggap ang pagmamahal na iyon. Unawaon ang pagmamahal na iyan ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay pumunta sa Samaria upang tanggapin ang babaeng Samaritana. Pumunta si Jesus sa Kana, isang rehiyon ng mga Hintil, upang makipagkita sa babaeng Kanaanita. Tinanggap, pinagaling, at pinalayas ni Jesus ang mga demonyo. Mula kay Maria Magdalena, si Jesus ay naparito sa mundong ito. Sa aklat na ito, ang Unwound Live Lamp of the Covenant, sa introduction, tinatalakay ng may akda ang tungkol sa Diyos na mas dakila kaysa sa lahat. Diyos na mas dakila kaysa sa sansinukob. Ang dakilang Diyos na iyon ay bumaba sa maliit na lupang ito na mas maliit pa sa maliit na butil ng alikabok kung ikumpara. At tayong mga nabubuhay sa mundong ito ay mas maliit pa. Pero bumaba siya upang matanggap niya tayo, upang mapagaling niya tayo. Kung mayroong sinumang nasasaktan, tinatanggihan, dumaranas ng mga kahirapan, tandaan mo sana, si Jesus ang iyong Goel. Si Jesus ang ating Goel. At kahit na tayo'y mga makasalanan, kahit na tayo'y katulad ni Tamar, Rahab at Ruth, hanggat tayo'y nanghahawakan sa kanyang tipan, si Jesus ay bumalik bilang ikakasal. At kukunin niya tayo, at tayo ay mapapabilang sa kanyang kalangkanan. Tayo ay mapupunta sa kanyang kaharian. Pahayag 14.4. Ito ang mga hindi nadungisan sa mga babae, sapagkat sila'y nangagpakalinis. Ito ang mga sumusunod sa kordero, saan man ito magpunta. Ang mga ito ay tinubos mula sa mga tao bilang mga unang bunga sa Diyos o sa kordero. Naway matanggap natin ang kanyang pagmamahal. At naway maalala at laging mamuhay kasama ang ating Goel, si Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat pi sa pagtanggap at pagmamahal sa amon kung sino kami. At nagpapasalamat kami sa paglilinis mo sa lahat ng aming mga kasalanan, Ama. Laking biyaya at pagpapala nga naman yan. Ama, tulungan mo po kaming dalhin ang pagmamahal na ini at ang ibanghelyong ini sa napakaraming tao. Hanggang sa dulo ng mundong ito, ang ibanghelyong ito, mabuting balita na sila ay tinanggap ni Jesus na sila ay pinatawad hanggang tinatanggap nila ang pangalan ni Hesukristo.
Kaya Ama, tulungan mo kaming maging mga mensahero ng mabuting balitang ito at tulungan mo kaming maging ang mga tatayo sa bundok ng Siyon, kasama si Hesukristo. Sa huli, maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, nagdarasal tayo. Amen.